Let us pray. Heavenly Father, maraming pong salamat. Iniaalay namin sa inyo ang gawaing ito. Ikaw lang ang maparangalan, marinig, at ipuin mo ang puso ng bawat isa. Pahiran mo ng banal na langis ang aking mga labi. Kasabay ng pagpapahid mo ng langis sa bawat pakinig ng mga naririto. Sa iyo lamang ang kapurihan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So pag-usapan natin ngayon ang mga dahilan kaya hindi marinig ng Diyos o hindi natin marinig ang tinig ng Diyos. Taas ang kamay na naniniwala na hindi lahat ng nagsasalita sa iyo o nagsasalita ay napapakinggan. Alam niyo, sa inyo na dito na lang sa atin, marami kayong nakikinig ngayon. Pero merong may napapakinggan at meron namang walang napapakinggan. Parang may naririnig lang pero wala talagang natatanggap. So depende yan sa kahandaan ng ating mga puso. Tapikin mo yung katabi mo, humanda ka. Baka ikaw ang topic ngayon. Amen ba? Basahin natin yung atin pong text verse from James chapter 1 verse 21. Get rid of all the filth and evil in your lives, and humbly accept the word of God has planted in your hearts, for it has the power to save your soul. Everybody say, it has the power to save your souls. Amen. Alin? Yung Word of God. Itong salita ng Diyos na ating napapakinggan. Ito'y may kapangyarihang magligtas ng ating mga kaluluwa. Amen ba? Kaya napaka-importante ng salita ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, for man does not live by bread alone. Hindi lang mabubuhay ang tao sa pamamagitan ng pagkain, kundi sa pamamagitan ng man does not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So dalawang klase ng pagkain ang kailangang kainin ng tao para matiyak na siya'y mabubuhay at ang kanyang kaluluwa'y mabubuhay. Ano yon? Pagkain para sa katawan at pagkain na salita ng Diyos para sa kaluluwa. Kaya ngayon, habang nakikinig tayo kumakain ang ating kaluluwa. Pakisilip muna ang inyong kaluluwa. Obese ba? O malnourished? Depende yan sa pagkain ng salita ng Diyos. Amen ba? Basahin natin sa Tagalog yung kaninang binasa ko. Santiago 1:21. Kaya talikuran na ninyo. Ito ay mula sa isa nating kapatid, mula sa isang leader o isa sa mga disciples. Okay? Ang ating kapatid na si Apostol Pablo. Ito yung kanyang encouragement. Talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain. At tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso. So yung Word of God hindi marireceive ng isang taong may mataas na puso o may pusong mapagmalaki. Ang salita ng Diyos ay makatutuloy lamang sa puso natin kapag tayo ay mapagpakumbaba. Amen ba? Pansinin niyo ang salita ng Diyos. Pinapahayag yan sa lansangan, pinapahayag yan sa TV, pinapahayag yan sa radyo. Maraming mga taong nagsishare ng gospel. Pero hindi lahat pumapasok sa puso yung word. Amen ba? Kasi kinakailangan ng isang pusong ready na tanggapin yung binhi, yung salita ng Diyos sa kanyang puso. Kailan lamang nagkaroon ng liwanag sa atin ang salita ng Diyos? Di ba noong umupo ka, nagbigay ka ng panahon at nakinig ka ng mabuti? Amen po ba? Hindi ba kailangang iset aside mo yung kaabalahan mo at marami mong ginagawa at magbigay ka ng panahon para pakinggan ang Diyos? Kaya, sa sobrang kaabalahan ng tao,
hindi na makuha o ma-receive ng tao yung gustong sabihin ng Diyos sa kanila. Dahil sa dami ng atin pong mga commitments sa buhay na to. Kaya may mga pagkakataon kung kailan may nararamdaman sa katawan, saka lang tayo nagkakaroon ng pagkakataong mapakinggan ang tinig ng Diyos. Kung kailan nandun na tayo sa dead end ng buhay natin, na hindi na natin alam kung makakalusot pa tayo sa problemang ating napasukan, doon pa lang nagkakaroon ng pagkakataong mapakinggan ang Panginoon. Sa mga pagkakataon na broken tayo, doon totoong napapakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Kaya kung meron kang, iniinda o meron kang nararamdaman sa iyong katawan, yung sa iyong yung naapektuhan na yung iyong mental health, yung iyong emotion, yan, that's the time na ang word ni Lord mas pasok na pasok sa kaluluwa natin. Amen ba? Kaya sa isang mananampalataya na ibinigay na at pinagkatiwala ang buhay sa Diyos, lahat ng nagaganap ay mabuti. Sabi mo sa katabi mo, ano man yan, sa ikakabuti mo yan. Yun ang totoo. Walang nangyayari sa atin na hindi sa ikabubuti natin. Jeremiah 29 verse 11. Kabisado nyo, di ba? Anong sabi doon? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen? So ang Diyos na pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay hindi Diyos na pabaya. Kung may plano ka para sa iyong kinabukasan, mas may planong maganda ang Diyos para sa iyo. Kaya kung may mga pagkakataon sa buhay natin, hindi nakakapangyari yung ating gustong maganap, umasa ka na ang Diyos na gumagabay sa iyo ay may magandang plano. Kaya hindi yung sa iyo ang nangyari, kasi ang gusto niya, yung Kanya ang mangyari. Kaya sabi mo sa katabi mo, pag hindi nangyari yung sa iyo, gusto ni Lord mas mabuti ang mangyari sa iyo. Amen? Praise God. So, ito pong verse na ito ay panawagan. Ito'y panawagan sa ating lahat. Kung meron pong, sabi doon, makinig ang may pandinig. Kung sino man sa atin yung tanggapin yung word, yung Santiago 1 verse 21, then magbe-benefit tayo sa mga pangako ng salita ng Diyos. Praise God. Taas ang kamay na may cellphone. Amen? Ayan. Napansin natin, yung reception, yung quality ng reception ng cellphone natin ay nakadepende sa location natin. Amen ba? Kaya pag mahina yung reception mo, nasa maling lugar ka. Ganyan din po sa ating Panginoon. Dapat nakaposition po tayo sa tamang lugar para mapakinggan natin ang tinig ng Panginoon. And congratulations kasi nandito po kayo ngayon sa church. Amen ba? So nasa tamang lugar kayo. Pero pag nasa ibang lugar tayo, mahina ang reception. Mas malakas yung tagay na pare. Amen ba? Mas malakas yun. Kaya dalhin mo ang sarili mo sa lugar kung saan mas malakas yung reception o yung tinig ng Panginoon sa atin. Amen? Praise God. Walang pinapagawa si Lord sa atin na hindi para sa ikabubuti natin. Did you know that God wants to talk to you? Ang problema, hindi handa. Hindi tayo naka-tune in sa tinig ng Panginoon. And sometimes, meron na tayong desisyon sa ating isip at puso kung ano ang gusto nating maganap. Kaya pag ang tinig na naririnig natin ay contradict doon sa gusto nating mangyari, hindi natin pinapakinggan.
Maraming pagkakataon ang tinig ng Diyos ay dumadaan sa paraan na hindi mo inaasahan. At madalas ito ay dumadaan doon sa lugar o tao na hindi mo ina-expect na doon dadaan. Ang Diyos ay maraming kapamaraanan para maiparating sa atin ang gusto niyang sabihin. Minsan sa isang sitwasyon, minsan sa isang pangyayari, minsan sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita, minsan sa isang chat, may sinasabi pala si Lord. But sadly, dahil nga sa mahina ang reception natin, hindi natin naintindihan, yun pala ang instruction ni Lord. Yun pala ay gabay ng Panginoon. At ang nangyayari, nagagawa natin yung plano natin at hindi yung gusto ni Lord na mangyari sa atin. At ang nangyayari ngayon, yun, napapasuot tayo sa hindi magandang sitwasyon. So pag-usapan na po natin ang mga hadlang. 3, kung bakit nahihirapan tayong marinig ang tinig ng Panginoon. Number 1, pride. Tingnan mo yung katabi mo. Wala yan. Sabi mo, kapatid, wala ka yan. Amen? If you think you don't need God in your life and prefer to handle things on your own, you're probably not listening to God to speak. Pride keeps you from being open to the possibility that He might want to say something to you. Sabi ko nga kanina, minsan kasi meron tayong atin. Lalo na kung nasanay tayo na sarili lang natin ang ating pinapakinggan. Nasanay kasi tayo na hindi umaasa sa Diyos. Naniniwala sa Diyos, pero hindi talagang nakadepende sa Diyos. Ang totoo, nakatingin tayo sa sarili natin. Kaya marami tayong kalungkutan, maraming kapighatian. Yun ay dahil sa nakasentro tayo sa kakayanan natin. Nakasentro tayo sa kayang gawin ng mga tao sa paligid natin o ng mundo sa halip na sa Diyos. Amen? Santiago 4 verse 6. Anong sinasabi? Sapat ang biyayang ibigay ng Diyos. Kaya nga, sinasabi ng kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinahahabagan ang mga mapagpakumbaba. Kalaban ng Diyos. Kung gusto mong tiyakin na makalaban ng Diyos, pride. Magmalaki ka. Hindi mo na kailangang mag-isip, sigurado yan, kalaban mo ang Panginoon. Paniwalaan mo lahat ng gusto mo, ikaw lang ang tama, hindi ka nagkakamali, kaya mo sarili mo, sigurado kalaban mo ang Panginoon. Huwag kang makinig sa sinasabi ng mga tao sa paligid mo, ikaw lang lagi ang tama. Sigurado yan. Kalaban mo si Lord. Ngayon, kung gusto mo maging kakampi si Lord, ay yung kabila. Anong gagawin? Maging mapagpakumbaba. Philippians 2 verse 3. Bago ko iwan yung mapagmataas at mapagpakumbaba. Ano mas mahirap? Magmataas o magpakumbaba? Mas madaling magmataas. Naturalesa yan ng tao. Meron tayong pride kanya-kanya. Aminin na po natin. Subukan mong pakialaman yung sayo. Ay, maghahalo ang balat sa tinalupan. Amen ba? Pero yung pagpapakumbaba, nako, talagang mag-e-exert ka ng effort dyan. Dapat intentional ka dyan. Kasi hindi yan natural sa'yo. Ang natural sa'yo, lumabas yung yabang mo. Uy, ang ganda mo naman. Siyempre. Amen? Uy, ang ganda ng ano mo ngayon. Ganyan ang aura mo ngayon. Ako pa. Diba? Hindi kusang lumalabas yung, diba? Hindi, biyaya lang yan ni Lord. Salamat sa Panginoon. Gumaganon ba kayo? Hindi, diba?
Kailan lang yon? Siyempre, pag lagi kang nang nasa church. Pero ano yung natural? Di ba, punta ka sa office, magsabi ka ng ganon, uy, ang galing nung ginawa natin na ang galing nung pagkakaisip mo, nung yung idea na binigay mo, nanalo tayo. Hindi yun magsasabi ng uy, salamat sa Diyos. Hindi, di ba? Sasabihin nun, hindi ko pa nga sinabi yung isa ko pang plano eh. Kung saan lumalabas yun, di na kailangan mag-isip yun. Amen ba? So, kaya ang Bible, tinuturo sa atin ang pagpapakumbaba. Kasi yun ay hindi madali. Sino nagsasabi dito, hindi pastor, madali lang sa akin magpakumbaba. Tingin nga, baka meron eh. Meron ba? Wala. Amen? Kasi hindi yan madali. Napakahirap po niyan. Maniwala kayo. Lalo pag ikaw na. Ikaw na yung itetest dyan. Ay, nako. Sabi mo, hindi pala ito madali. Mahirap pala ito. Mahirap talaga. Amen? Kaya yun yung dahilan kung ba't di natin marinig yung tinig ni Lord. Kasi punong-puno ka ng apology. Amen? Alam niyo apology? Lagi na lang ako. Akong magaling, akong bida. Ayan. Amen ba? Second reason, bakit hindi natin marinig ang tinig ni Lord? Fear. Sabi mo sa tabi mo, fear. A lot of people can't hear God because they are afraid to hear God speak. Takot na marinig, na magsalita sa kanila ang Diyos. Some think that hearing God's voice and sensing how He's leading them makes them a religious fanatic. Alam nyo, tingnan nyo sinasabi ng Isaiah 41 verse 10. Huwag kang mangamba, sapagkat kasama mo ako. Huwag kang malungkot, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita. Tutulungan, aalalayan, sa pamamagitan ng kamay kong nagliligtas. Sa kamay na nakakaramdam ng pangamba. Takot. Amen? Ito yung sinasabi ni Lord sa atin. Dapat isa lang ang katatakutan mo sa buhay mo. Ang Diyos lang. Pag may iba kang kinatatakutan, matakot ka talaga. Pero pag takot ka sa iisang Diyos, makapangyarihang Diyos, wala kang dapat ikatakot. So yung isang takot na dapat meron ka sa puso mo ay takot lang sa Diyos. Lahat ng fears mo, mawawala. Pero kapag takot ka kay Judith at saka kay Jonah, kilala niyo si Judith at saka si Jonah? Diba? Judith na. Amen. Takot kay Judith. Naku, kabayaran na naman ng kuryente. Amen. Naku, Jonah pala. Laging natatakot pagka nandiyan na yung mga bills. Natatakot kapag katapusan, samantalang may trabaho, dapat ay excited kasi sahod na. Pero mas takot siyang sumahod kasi mas maraming sasahod. Amen. Ganun lang talaga. Part of life yan eh. Yun ngang mga bilyonaryo eh, may mga utang din eh. Amen ba? Nabibless ako dun sa napanood ko. Nakapundar sila ng maraming property sa pamamagitan ng pangungutang. Possible yun. Amen ba? Totoo po yun. Kailangan matutunan natin kung paano yun gawin. Silang mag-asawa ay, ang gamit lang nila is card. Utang lang. Pag may nakita silang magandang property na potential, mangungutang sila. Tapos bibili nila yon. Hanggang sa ang dami na nilang property. Inisip kasi lagi natin, hindi, dapat mag-iipon ako para makabili ako. Pwede rin naman.
Pero hindi natin naisip, pwede rin pala yun. At sa buhay na ito, ganyan ho talaga. Yung mga negosyante, puro po yan may utang. Pastor, tinuturoan mo kaming mga utang ha? Hindi, sinasabi ko lang na pag positibo ka at nagtitiwala ka sa Diyos, lahat ng bagay ay pwedeng maging pagpapala. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, relax ka lang. Payaman ka na. Amen? Naniniwala ka ba payaman ka na? Pag di ka naniniwala, di hindi ka sumasampalataya. Amen? Saan ako sasampalataya, Pastor? Sa pangako ng Diyos. Na ang lahat ng hahawakan ng iyong mga kamay ay magmumultiply. Amen? Na ang pagpapala ay hindi nakasalalay sa location ng iyong pwesto. Pwedeng nandun ka sa looban, pero yung mga clients lalampasan ang mga nasa bukana kasi meron kang pabor sa Diyos. Amen? So dapat ang mga anak ng Diyos ganun. Alam mong kuhanin, i-claim ang para sa iyo bilang anak. Ikaw ay anak. Hindi ka pulubi. May tatay ka. At yon ay ang Diyos Ama sa langit. Sabi ng Panginoon, kung kayong mga ama sa lupa na masasama ay kayang magbigay ng mabubuting bagay para sa inyong mga anak, ay higit na mabuti ang inyong Ama na nasa langit. Amen ba? Kaya nga tinuturuan ko kayo, huwag na kayong mananalangin ng, Lord, sana po, pagpalain mo kami. Hindi na dapat ganon. Dati ganon tayo mag-pray. Seeking. At, di ba, bahala na. Kung sinong Diyos ang kumuha dyan sa himpapawid, yun na. Kung sinong tumugon, yun na. Ngayon, nung tinanggap mo si Jesus, maliwanag na ikaw ay itinuring na anak. Bilang anak, may karapatan ka. Amen? So, ang anak ay hindi nakikiusap. Tatay, nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo naman ako ng baon, papasok ako sa school. Meron bang ganon? Di ba? Tatay, nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo ako ng baon. Hindi. Tay, bilisan mo, papasok na ako. Akin ang pera. Parang may patago. Amen ba? Kapag alam mo ang position mo kay Lord, dapat ganun. Amen? Abba Father, salamat sa magandang araw na ibinigay mo sa akin. Excited po ako sa araw na to kasi marami na naman akong sasaksihan na magagandang bagay na gagawin mo. Lord, pupunta ako sa ganon. Ngayon pa lang, kiniklaim ko yung traveling mercy. At salamat po, yung aking kakausaping tao, may pabor ako, Panginoon. Kaya kiniklaim ko na ang lakad ko ngayon, tagumpay. Salamat po, Panginoon, kontrolado mo ang sitwasyong ito. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen? So, kiniklaim mo na, tinatayuan mo na, naniniwala ka na dahil sumasampalataya ka. At dahil doon, nilalakaran mo na. Amen? So, ang tunay na pananampalataya ay paglakad sa iyong pinaniniwalaan. Thank you, Lord, magaling na ako. Daw makalabas. May sinat ako. Sabi mo magaling ka na eh. Tumayo ka. Amen. Kumilos kang magaling ka na at pinagaling ka na. Amen ba? Okay lang kayo? Okay lang? Praise God. Sige. Joshua 1 verse 9. Another verse ito para doon sa ating number 2 na fear. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang.
huwag kang matakot. Sabi natin, huwag kang matakot. O kaya'y manghina. Dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay kasama mo kahit saan ka pumunta. Kita niyo assurance? Huwag kang matakot. Sinabi niya muna itong mga bagay na to, tas sinabi niya, kasama mo ko. Sino dito yung nasabihan na ng kaibigan niya? Pare, huwag kang mag-alala. Teritoryo ko to. Meron? May nakapagsabi na ng ganon? Di ba yung kinikwento ko sa inyo? May bagong bisita sa subdivision. Ako bantay ng tindahan. Sabi nung dalawang lasing dumating. Sabi pare, huwag kang mag-alala, walang gagalaw sa'yo dito. Dito tayo lumaki, taga rito tayo. Sabi naman nung kausap niya, mabuti naman pare. Saktong may bumili sa akin ng Marlboro. Pabili ng Marlboro. Yung palang bumibili ng Marlboro, tumakas sa lugar nila, may pinatay. Biglang nung narinig niya yon, nagsisindi, tumingin. Binaba yung lighter, humakbang. Pare, ako ba pinaparinggan mo? Sabing ganon. Sabay suntok. Pak! Tingala yung nagsabi ng hindi siya, walang gagalaw sa kanya. Pak! Ganon. Sabay bunot dito sa tagiliran. Pak! 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 Sinaksak. Tinamaan? Hindi. Hindi tinamaan. Paglasing ka pala at sasaksaking ka, nawawala ang pagkalasing. Dumayb. Shoo! Kahit simento, dumayb. Pak! Pag dive na ganyan, di dumaplis. Eh saktong may tambak ng kabababa lang ng truck ng buhangin. Abay, nung naglalaro kami doon, ang hirap akyatin noon. Dahil madulas. Sandali lang inakyat ng dalawang lasing eh. Sasaksakin eh. Sabi ko sa sarili ko, nakakahiya pala magsabi ng ganun sa barkada mo. Ano kaya iniisip nun? Kinabukasan. Pare, sabi mo, walang gagalaw sa atin. Nasuntok agad, may nanuntok agad at may nanaksak pa. Amen? Anong point ko? Kung naniniwala ka nga sa sinasabi ng tao, ay bakit hindi ka maniwala sa sinasabi ng Diyos? Pag sinabi ni Lord, nakasama mo ako, hindi kita pababayaan, walang gagalaw sa'yo, maniwala ka. Amen? Meron pong isang evangelist. Siya po ay isang kilalang pastor sa Europe. Siya po ay pumunta sa isang lugar. Ang ginagawa niya, pumupunta sa iba't ibang bansa. At siya po ay mag-evangelize, mag-share ng gospel. Ngayon, pagdating sa isang lugar, humanap kagad siya ng transient. Tapos, kumuha siya ng room, umakyat na siya. Maya-maya, pag akyat niya, may dalawang lalaking dumating. Sabi doon sa receptionist, saan umakyat yung lalaki? Sinundan kagad. Pag akyat ng ganon, maya-maya nakita ng receptionist, yung dalawang lalaki, halos parang nakatayo yung balahibo dito sa likod. Tas putlang-putla, ang bilis bumababa, takbong-takbo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung lingkod ng Diyos na umakyat doon sa kwarto, balak nilang hold upin o gawa ng masama. Pag akyat nila, doon sa pinto, nakakita sila ng mga anghel. Malalaki. Of course, hindi talaga angels na nakita niya, pero may nakita sila na malalaking tao na nakabantay doon. Nakita nila mag-isa lang umakyat. Anong ibig kong sabihin? Si Lord kasama mo eh. Pag kasama mo ang Diyos, iingatan ka niya. Sa paraang hindi mo alam. Alam mo ba na maraming dapat nangyaring hindi maganda sa'yo sa mga nakalipas na mga panahon? Hindi nangyari. Maaring dahil iningatan ka ng Panginoon. Dahil meron siyang plano sa buhay mo. Alam man natin o hindi, bago pa natin na-encounter o tinanggap si Lord sa buhay natin, kung ikay bahagi sa kanyang kawan at pinili ka ng Panginoon,
Hindi mo alam yung mga pangyayari sa buhay mo, paraan ng Diyos para ingatan ka. Ngayon nandito ka. Nakilala mo si Lord. Ilan taon ka na? 40? 50? 30? Sometimes senior na. Tingnan mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Amen? Kaya yung tinig ng Diyos, importante, matanggap natin. Maunawaan natin. Kasi pag hindi, di ba? Sino pong nakilala kay Balak? Balak? Sa mga nagdi-devotion dito. Sino nga? Sino yun? Si Balaam? Balaam? Di ba? Yung kalaban ng Israel, kinakausap siya, nakikipag-bargain siya kasi yung puso niya, di ba? Hindi siya ganun talaga ka-sold out sa Lord. Sabi sa kanya, pumunta ka sa ganun. Nung siya'y papunta na, nagulat siya. Kasi yung donkey niya, ayaw lumakad. Ang ginawa niya sa donkey niya, pinaghahampas niya. Hindi niya alam, yung donkey niya, kaya ayaw lumakad, may nakikitang anghel sa harapan, may dalang espada. Kaya ayaw lumakad. Tapos pinagpapalo niya. Tapos sumunod, gano'n na naman yung nangyari. Ayaw lumakad, pinagpapalo niya. Nagsalita yung donkey. Bakit mo ako sinasaktan? Alam mo yung taong desididong gawin kung ano yung mali. Minsan, nawawala na sa tamang pag-iisip. Hindi na niya na-recognize. Donkey nagsalita. Hindi niya na-recognize na nagsasalita na yung donkey. Diba? Pinagsasalita na ng Diyos. Nandyan na yung mga tanda. Nagsasabi, nagbibigay ng warning. Wag kang tumuloy. Wag mong gawin yan. Wag mong gawin to. Tinuloy mo. Bakit? Desidido ka na sa nasa isip mo. Ano nangyari? Kaya napapahamak. Amen ba? Kasabi sa tabi mo, isa lang ang dapat katakutan. Sino yon? Si Lord. Ang problem sa tao, sa Lord lang hindi takot. Takot sa lahat. Takot sa ipis, takot sa saradong pintuan, takot sa matataas na lugar. Diba? Takot sa mga nakaputi. Kung ano-ano kinakatakutan. Hindi takot sa Diyos. Lagi iniisip, mabait si Lord. Tama naman, mabait si Lord. Pero nakalimutan mo, hindi lang siya mabait. Diba? Makatarungang Diyos din siya. Amen ba? Praise God. O number 3. Pangatlong dahilan, bakit hindi marinig ang tinig ng Lord? Bitterness. When you hold on to hurt, resentment, or a grudge, your heart can become hardened. And that makes it difficult to hear from God. A hard heart can also make you defensive, even to God's love. Kaya sabi mo sa tabi mo, patawarin mo na. Amen? Alam nyo, itong pagpapatawad, hanggat humihinga ka, hanggat buhay ka, ito'y kasama sa madalas nating ma-encounter. Ito'y kasama sa madalas na mapapagdaanan natin. Kaya kung meron kang kukuning master's degree, dapat dito, sa pagpapatawad. Amen? Huwag mong baliwalain yan. Mapagpatawad naman ako. Pero balikan mo nga yung puso mo. Baka meron diyang nakaano lang. Diba? Hindi naman talaga totally healed. Nandun lang. Nilagay lang sa kabilang room. Tapos pag naungkat ulit, kukuhanin ulit. Galit ulit. Amen? Ephesians 4:31 and 32. Alisin ninyo ang anumang sama ng loob. Sino mag-aalis? Si Lord ba? Si Lord ba? Kaya ba ng Diyos alisin ang sama ng loob sa puso natin? Kayang-kaya. Pero hindi kanya pakikialaman. Hindi ka naman niya nilikhang robot eh. Amen? Kaya ikaw ang inaasahan ng Diyos. Responsibility mo yan na ikaw yung mag-alis niyan sa puso mo. Alisin ninyo ang anumang sama ng loob.
galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Kita nyo? Sino example? Si Jesus Christ. Amen? Pagdating sa pagpapatawad, tingin ka lang kay Lord. Ang bigat nitong ginawa sa akin, hindi ko ito mapapatawad. Tingin ka sa Diyos. Makakaya mo. Pag tumingin ka kay Lord, makikita mo ang sarili mo at mangliliit ka. Grabe. Pinatawad ako ng Panginoon sa kabila ng kabulastugan ko, sa kabila ng katigasan ng ulo ko, sa kabila ng pagiging ganito ko, pinatawad ako ni Lord. Namatay pa siya para sa akin. Hindi naman hinihinging mamatay ka para sa taong patatawarin mo. Amen po ba? Ang kailangan lang na kamatayang maranasan mo ay ang kamatayan sa sarili. Mamatay ka lang sa iyong sarili. Yun lang ang sinasabi ni Lord. Amen? Die to self daily. Yun lang yung hinihingi sa atin. Kasi araw-araw hanggat buhay ka, lutang na lutang ang pride mo, lutang na lutang ang takot mo sa kung saan-saan, at lutang na lutang ang bitterness mo. Kaya kinakailangang mamatay ka araw-araw. Amen ba? Malapit na ang November. Usapang patay na naman. Amen ba? Sino pong naniniwala patay na siya? Patay na. Yan, patay na. Tayong lahat, patay na. Pastor, buhay na buhay ako. Amen? Buhay ka physically, pero patay ka na sa sarili mo. Yun ang hinihingi ng Lord. Dapat mamatay tayo sa sarili natin araw-araw para mabuhay si Kristo. Hanggat buhay ka, hindi makakakilos ang banal na Espiritu Santo sa atin. We will always grieve the Holy Spirit. Nakatira siya sa atin eh. We are the temple of the Holy Spirit. May gusto siyang mangyari, pero lutang ang iyong sarili. So naglalaban ang banal na Espiritu Santo at ikaw. Sino ba talaga ang Diyos? Si Holy Spirit o ikaw? Kaya pag may mga bagay na kinakailangan kang desisyonan, pag lutang ka, mas malakas ang laman mo, ikaw ang masusunod. Huwag mo sabing, God is in control. No. Pagdating sa decision making at sa iyong sarili, hindi kaya ng Diyos saklawan ka. Amen? Yan yung free will na tinanggap natin. Kaya nung nag-fall ang tao, si Adan at si Eva, hindi naman sila pinanghimasukan ng Diyos eh. Uy, huwag mong gawin yan. Diba, wag. Hinayaan sila ng Diyos. Yung gano'n eh. Free will eh. Pero anong ginawa ni Lord? Humanap ng solusyon dahil nagkamali ang tao. Anong solusyon? Sinugo ang bugtong na anak na si Jesucristo bilang pambayad sa kasalanan na nagawa ng tao. At yung kamatayan niya sa krus, yun ang bayad. At ang muling pagkabuhay ay pagbibigay ng pag-asa sa mga taong sumasampalataya sa Kanya na bagamat ang tao'y mamamatay, dahil sa kasalanan, sila'y muling mabubuhay kasama ni Kristo Jesus. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, buhay na buhay ang pag-asa mo kay Lord. Amen. Praise God. James 1:21, balikan natin. Get rid of all the filth and evil in your lives. Ano ibig sabihin nun? This is repentance. Ito'y panawagan ng paghingi ng tawad sa Diyos. Ito'y paghingi, panawagan ng buong pusong pagtalikod sa ating mga masasamang gawa. And humbly, everybody say humbly. Okay? Humbly accept the word of God. Amen. Humbly accept means you let go of your pride. This is the key to opening your mind and heart so that you can hear from God. The one who created you loves you and wants to talk to you. Kaya ang kailangan lang talaga natin gawin ay
bantayan ang ating mga sarili. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyo munang sisihin si Satanas. Ang unang kalaban bago si Satanas, sarili. Amen? Yan muna. Baka mamaya sabihin ni Satanas, nagreklamo na eh. Puro ako sinisisi nito, siya yun eh. Siya yung may kasalanan. Sarili lang niya yung, hindi pa ako naalis sa pwesto ko eh. Ako agad ang masisisi. Amen ba? So, kalaban sarili talaga. Baka mamaya ang nakaupo dyan ay malaking letter S sa trono ng iyong puso. And that letter S stands for yourself. Ikaw. Amen. Tumayo po tayong lahat. Sino pong naniniwala dito na mula ngayon, lagi niyang ipoposisyon ang kanyang sarili sa lugar kung saan malakas ang frequency ng boses ni Lord? Amen? Ano ito? Sa pamagitan ng Biblia. Huwag ho nating bibitawan yung Bible ha. Araw-araw nandun, kasi every Sunday lang tayo nagkikita. Kaya ang Bible po, ilagay sa cellphone para meron ho tayong daily instruction from the Lord. Amen? At lagi natin kausapin si Lord sa pamamagitan ng pananalangin. Amen? Thank you, Jesus. Aming Ama, humihingi po kami ng tawad sa mga panahon na yung tenga po namin ay malayo sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong pinipili lang namin yung gusto naming pakinggan. Patawarin mo kami sa mga panahon na intentional lumalayo kami sa iyo. Hinihingi ko po ang biyaya, Panginoon, para sa bawat kapatid kong naririto. Naway kumilos ang biyaya mo sa buhay ng bawat isa upang mapalakas ang kilos mo sa buhay ng bawat isa. Hinihiling ko po, Panginoon, na ang biyaya mo ay patuloy na matanggap naming lahat, upang sa halip na kumilos kami ayon sa aming sariling kagustuhan lamang, ay kumilos kami ayon sa inyong magandang plano sa buhay namin. Kapatid, kung may mga bagay sa buhay mo na gumagawa ka ng isang malaking desisyon para sa pamilya mo, para sa kinabukasan mo, sanayin mo ang sarili mo na makinig sa sinasabi ng Banal na Espiritu Santo. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung paano siya'y nagsasalita noong panahon ng mga propeta, sa ngayon siya'y patuloy na nangungusap sa bawat tao na gusto niyang kausapin. Ihanda mo lagi ang puso mo upang mapakinggan ang tinig ng Diyos. Be sensitive sa ginagawa ng Banal na Espiritu Santo sa iyo. Isa sa palatandaan upang matiyak mo na ang tinig na napapakinggan mo ay sa Diyos, merong hindi maipaliwanag na kapayapaan sa puso't isip mo. Na bagamat mayroong kaguluhang nagaganap sa iyong kapaligiran, merong hindi maipaliwanag na kapayapaang nangingibabaw doon sa gusto mong mangyari. Kabaliktaran naman ito kapag meron kang gustong mangyari at pakiramdam mo'y parang pabor ang nasa paligid mo, pero sa loob mo ay merong lumalaban. Mag-isip kang mabuti. Manalangin ka. Dakilang Diyos, ito ba'y kalooban mo sa buhay ko? Hadlangan mo ako kung mali ito. Ngayon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang biyaya ng Diyos ay pinapadaloy ko sa puso't isipan ng mga taong naririto.
Saraduhan mo, Panginoon, ang mga pintuang magdadala sa kapahamakan para sa inyong mga anak. At buksan ang mga pintuan kung saan lalo silang mapapalapit sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon. Kapatid, kunin mo yung pagkakataon na ito habang umaawit ang worship team. Baka may gusto kang sabihin sa Panginoon. Baka may gusto kang hingin ng tawad sa Panginoon. Baka doon sa 3 points na narinig mo, or baka yung 3 points, nakita mo yung sarili mo na nahulog ka doon, nagkulang ka doon, then kunin mo yung pagkakataon na ito para kausapin ang ating Panginoong Diyos. Come on. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam, aking patutungguhan. Hanggat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pwede po tayong sumabay sa song. Gawin po natin itong panalangin po natin. Lahat ng bagay Ay dilingid sa iyo. salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat. Salamat sa'yo, Panginoon. Come on. Once again, sabay-sabay. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat. Salamat sa'yo, And for the last time, come on. Panginoon. Everybody say, Salamat, Panginoon, kilala mo ako. ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, O Panginoon. Malakas na palakpak sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Tanggapin mo ang aming pasasalamat, Panginoon. Hindi lingid sa iyo ang aming pong mga buhay, ang aming mga sarili. Lahat kami ay lantad sa iyo, Panginoon. Lahat ng nakikita mong hindi karapat-dapat sa amin pong sarili, sa aming mga buhay. Alisin mong lahat, Panginoon. Isinisurrender po namin sa inyo. Salamat, kami asang-asa lang sa biyaya mo, Panginoon. At wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya, Panginoon, yung amin pong pagtitiwala, amin pong inilalagak sa iyo. Salamat. Ikaw ay Diyos na napakabuti sa aming lahat at laging nag-iisip ng sa kapakanan at sa ikabubuti namin, Panginoon. Lord, thank you po. Ikaw ang aming pag-asa sa buhay na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody say amen. Praise God. Malakas na palakpak sa Panginoon.